napakaraming anomalya sa panggobyerno ngayon, sa panggobyerno ni Bongbong Marcos. General Browner, Secretary Gibo Teodoro, isa ka kay Ilocano, si Browner Ilocano. Hindi yan ang kultura ng mga Ilocano. Hindi magnanakaw ang mga Ilocano. Nakakaya kayo. Bakit kayo napakasilensyo? Bakit kayo nanahimik sa sitwasyon ngayon na nangangailangan ang ating bayan, nangangailangan ang taong bayan ng tulong ninyo? Napakulong tayo na magnakaw ng kamatis, nagnakaw ng bilyon-bilyon, hindi natin ipakulong. One of our national hero, Andres Bonifacio, ang wisdom ng ating bayani, si Andres Bonifacio, ayaw niya ng korupsyon, ayaw niya ng tyranny, ayaw niya ng arrogance. Para sa kalaman ninyo, mga kapatid ko, mga kababayan ko, ibalik-balik ko ito, mga kababayan ko. Siguro, mga kasamahan ko rito, kung marinig ninyo, baka nakasama kayo. Si Bongbong Marcos, si Romualdez, si Speaker Romualdez, yang anak ni Bongbong Marcos, si Sandro, yan si Vic Rodriguez, yan si Lagdameo, nakarating yan po sa Tagum City, sa bahay ko. Humihingi sila ng tulong, pangampanya para maging presidente itong si Bongbong Marcos. Natulungan ko siya, umikot ako sa buong bayan, nangampanya ako sa kanya. Marami akong nakasama na nabudol ngayon. Hindi man lang siya nagpasalamat. Samantala, ang binigay sa atin, ang napakalaking kawalang hiya, ang pagnanakaw sa paggobyerno. Ang kasinungalingan ni Bongbong Marcos. This administration is full of lies and deception. Ito ngayon ang umiiral sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Isa po ay Ilocano, si General Browner Ilocano, and the rest are Ilocanos. Bakit kung magsalita sila? We abide by the rule of law. Nasaan yung rule of law na they cannot even protect the lives and properties of their fellow men, of the Filipino people against corruption, against anomalous activities of this present administration? Yun ba ang rule of law? Bago tayo magsalita, General Browner, Secretary Gibo Teodoro, isa ka kay Ilocano, si Browner Ilocano. Hindi yan ang kultura ng mga Ilocano. Hindi magnanakaw ang mga Ilocano. Nakakaya kayo. Bakit kayo napakasilensyo? Bakit kayo nanahimik sa sitwasyon ngayon na nangangailangan ang ating bayan, nangangailangan ang taong bayan ng tulong ninyo? Tayo mga pulis, ang katungkulan natin dapat takpin natin, ikulong na natin yung mga magnanakaw sa gobyerno. Yan ang katungkulan ng isang pulis. Napakulong tayo na magnakaw ng kamatis, nagnakaw ng bilyon-bilyon, hindi natin ipakulong. Na naapektahan ang lahat ng taong bayan, ang lahat ng Pilipino, kasama yung mga anak natin, kasama ang kasalukuyan, ang paghihirap ng taong bayan at ang ating bayan, mga kapatid ko. Dapat kayo, mga kapulisan, tayo, nagampanan ko na yung katungkulan ko. I once defended this country. I have protected our fellow men in my lifetime as a policeman.
for 40 years. Bakit kayo ngayon nanahimik kayo? Baka naman, it's not the rule of law ang gusto nyong ipaabot sa taong bayan, sa mga mamamayang Pilipino. Kayo, General Browner, hindi rule of law ang dapat ninyo isigaw. Kayo, Secretary de Oro at Teodoro, hindi rule of law. Baka naman ang umiiral, ang nagpaibabaw sa sinasabi ninyo rule of law. Yung German proverb, when money speaks, the law is silent. Balikan ko, baka naman, when money speaks, the law is silent. Yan yata ang gusto sabihin ni General Browner. When the rule of money, when money speaks, the rule of law, the law is silent. Ganun ba yun, Mr. Browner, Mr. Teodoro? Rule of money ang umiiral, kaya tumahimik kayo. Pati naman kami ngayon, kayo dyan sa DILG, lalo-lalo na yung sekretary ng DILG, hindi niya alam anong pinagsasabi niya. Tinatakot ba ang taong bayan? Punta ng hirap na kami. Maawa ka naman. Mabuti sa inyo. Napakalaki ng intelligence fund ninyo na binubulsa ninyo, na binagastos ng sarili ninyong pamilya. Paano naman itong naghihirap ngayon? Kung naparito kami ngayon, lalo-lalo na ngayon ang sasalita sa harapan ninyo. Hindi para sa amin ito. Matanda na kami. I am already 74 years old, mga kababayan ko. Itong laban ito para sa inyo, para sa ating mga anak, para sa pagmamahal natin sa ating bayan. Mahal ba ninyo inyong bayan? Mahal ba ninyo inyong pamilya? O bakit ayaw ninyo kumilos? Bakit tinatakot pa tayo ni Teodoro? Bakit tinatakot pa tayo ni Browner? Tinatakot pa tayo ni Remulla? That is against the constitutional right. You are violating the human rights of every Filipino. Kami na nagsisigaw namin ngayon, this is for the common good. Gusto lang namin na ipaibabaw, ipalam sa inyo, ibabati sa inyo ang naramdaman ng isang hero like Andres Bonifacio, na ayaw niya ng greed, ayaw niya ng pride, ayaw niya ng arrogance, ayaw niya ng corruption, ayaw niya ng lies, ayaw ng deception, lalo-lalo na ang ayaw niya ang tyranny. This government now, we are being ruled, we are being demeaned as Filipino citizens because they do not respect our rights, they do not respect our dignity as a human being. Ginagawa tayong mga buhaya, kuting. Yun ang pagtingin sa administrasyon ngayon. Akalain mo, hindi naman tayo, hindi naman si Sara ang kalaban nila. Tayo ang kalaban ni Marcos. Tayo naman, hindi tayo nagmahal kay Sara. Nagmahal lang tayo sa kapwa nating mamamayan. Nagmahal tayo sa ating bayan. Kaya kung sino ang maging presidente, kung mapakulong natin si Bongbong at lahat ng 51 na may kasalanan na magnanakaw sa ating panggoberno, yung 51 yan,
dapat managot, dapat ikulong. Kung ayaw nila pababa, yun ang katungkulan ng peace officers natin, lalo-lalo ng mga pulis natin.